beloved Boss Mike Cervera. Sa mga badiday, mga kababayan, pakinggan ho natin ito, mga kababayan ko. Pasok! Wanted Sara, VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste. Mas gusto daw ho ni Digong na si Sara Duterte ang pumasok sa politika kaysa daw ho kay Baste at kay Pulong. Mas gusto daw ho ni Pangulong nilang Duterte yung pong sino to? Si Sara Duterte ang pumasok sa politika. Mukhang sa tatlo, yun na yung pinakamatino. Nakuha nyo? Sa tatlo na magkakapatid, mukhang si Sara Duterte ang pinakamatino na. Grabe no mga kababayan, no? Sara Duterte sa anak ni Digong, yun na yung pinakamatino. Pero mga kababayan, halatang-halata na ho yung kabobohan at katangahan at kamangmangan. Bakit? Ulitin natin. Pasok. PRD wanted Sara, VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, Bakit? who he characterized as baliw and bading, respectively. Baliw and bading, respectively. Grabe, no? Baliw and bading. Triple B itong mga DDS, ano? Si Triple B, ano ibig sabihin ng Triple B? Si Sara, bobo. Si Baste, bading. Si Pulong, baliw. Di Triple B nga. Triple B nga ni... Tao pa ko nga! Puta yung mga Triple B, Idol ng mga DDS. Alin, yung Triple B. Sino yun? Yung bobo. Baliw at bading. Bobo, baliw at bading. Bobo, baliw at bading. Pukin ang inang yan. Triple B nga ni... Grabe, no, mga kababayan ko, no? Tapos, syempre, DDS, iboboto yung mga yan. Mga bobo nga ni... Diba? BBB Corporation. Putik na yan. Sa Valenzuela yan. Sa Valenzuela yan. Yung BBBB. BBB. Sa may BBB. Tanong nyo, mga kababayan ko. Triple B. Ang mga Duterte. Bobo, baliw at bading. Grabe, no? Tindi. Ayan na. Siya pa. Boss Mike. PRD wanted Sara, VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Baliw and bading, respectively. Paulo Duterte Pulong and Ay, naku, mga kababayan, ano? Totoo, ano? Oo. Grabe sila, no? Hindi, totoo, mga kababayan, kung gaano kabaliw yan, tignan nyo po ito. Si Pulong. Nakaharap si... Nakita nyo yan kung gaano kabaliw? Meron naman hong ebidensya ho, mga kababayan. Pag sinabing baliw si Pulong, baliw. Ano? Pag sinabing baliw si Pulong, baliw! Ayan, mga kababayan ko, hindi po ba baliw ang tawag dito? Nananaksak ng bugaw? Eto, mga kababayan, pasok. Nakaharap si Davao del Norte 1st District Tingnan nyo, Representative Paulo Grabe, Duterte sa Sasaksihan, reklamong physical injuries at grave threats. Ayon po yan kay Prosecutor General Richard Padulyon. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News sa isang source at kinumpirma ni Padulyon. Nangyari ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Inihain ang reklamo ng negosyanteng si Criston John Patria. Batay sa dokumento, ngayong araw ito natanggap ng korte. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Grabe, no? Mga kababayan, ayan na, mga kababayan, nakita nyo. Baka gusto nyo pa ho ng ibang patunay na baliw talaga si Pulong. Kaya ngayon, wag na ho kayong mag-isip ng ano paman. Kung bakit nasabi ni Ramil Madriaga
at naikwento ni Digong kay Ramil Madriaga na baliw tong si Pulong. Tuloy. Ayan grabe inuuntog yung ulo niya. Kung di ba naman talaga baliw kasi pag inuntog mo yung ulo mo sa isang ulo pa, pwede kang masaktan din. Eto na. Yan Sige, bugbugin mo! Kawawa naman Kawawa Sige nga Ayun na Ayaw paalisin Ayaw paalisin. Oy, nako. Sinuntok mga kababayan. Sinaksak yung likuran Grabe Oy, shoutout to sa lahat ng mga bagong dating mga kababayan ko. Huwag niyo kong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nandiyan dyan. Grabe, eto pa mga kababayan ko. Meron pa akong isa yan, mga kababayan. Baka kala nyo yan lang, Eto na, Sinabi ni Paulo Pakinggan nyo ito, Ito sinasabi nga daw, di umano, ni Pulong Duterte, na pag ang tatay niya daw ay namayapa sa kulungan sa dahig, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Kita nyo yung mga banta na ganyan. Nakuha nyo, isipin nyo maigi. Sa mga matatalino ito mga kababayan daling-dali. Makinig kayo Ito yung pahayag kasi ni Pulong. Sabi niya, pag ang tatay ko namayapa sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Ibig sabihin, guguluhin ni Pulong. Siguro ito magiging terorista, ganun. Maaari mga kababayan, Maaring si Pulong Duterte maging terorista. Kasi nga, baliw nga daw ito Baliw. Alam niyo na yung baliw, Walang katinuan, Kapag sinabing baliw ka, wala ka sa katinuan. Tama, mali, mga kababayan. Ayon yan sa pahayag ni Ramil Madriaga. Pakinggan nyo ito. Matindi ito. Pasok. Kung totoong sinabi ni Paulo Pulong Duterte na hindi niya gagawing mapayapa ang Pilipinas kapag ang kanyang ama ay namatay sa kulungan, isang napakabigat na pahayag ito na hindi dapat balewalain. Sa gitna ng kahirapan ng marami, ang ganitong pananalita ay hindi lamang emosyonal na reaksyon, kundi maaaring magbigay ng maling mensahe na ang kapayapaan ng bansa ay nakatali sa kapalaran ng iilang makapangyarihan. Ang kapayapaan ng Pilipinas ay hindi dapat maging kondisyonal. Hindi ito dapat nakasalalay sa interes ng pamilya o sa personal na galit. Ang tunay na kapayapaan ay bunga ng hustisya, pananagutan at paggalang sa batas. Hindi ng pagbabanta o paghihiganti. Sa panahong maraming Pilipino ang namumuhay sa kakulangan, mas kailangan natin ng mga lider na nagpapalakas ng tiwala sa proseso ng batas Kita at nyo? hindi nagpapahina nito sa pamamagitan ng mapanganib na pahayag. Ang liderato ay nasusukat hindi sa lakas ng salita, kundi sa kakayahang magdala ng kaayusan, hindi kaguluhan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang damdaming makabayan. Kita Hanggang sa nyo? muli. Hanggang sa muli. Si Bishop Antonio, mga kababayan sa Europa. Galing, mga kababayan ko, totoo naman, Anong saysay, anong pakinabang, at nakatinuan ng pag-iisip ang magsasalita na ang kanyang sasabihin ay pag ang tatay daw niya ay namayapa sa kulungan, hindi niya gagawing mapayapa ang Pilipinas. Aba, mga kababayan ko, unang-una, baka nakakalimutan niyo mga kababayan si Digong ay marami hong kasalanan sa bansang ito. Kita nyo? Para bang ang mga politiko ngayon sila-sila na lang ang mga tao sa Pilipinas, Para bang tayo nagiging kasangkapan, tao-tauhan na lang. Para bang tayong mga Pilipino rito, iniisip nila ay mga walang silbi na dapat nila pinagsisilbihan mga putang ina. Tao pa ko Sorry.
ba mga kababayan ko? Akala ko ba mauuna ang interes ng taong bayan bago ho ang pansariling interes nila? Ang nangyayari ho, nangingibabaw ho yung kanilang pansariling interes bago ho yung interes ng bayan at interes ng mamamayan. Kaya sa susunod na halalan, piliin natin yung mga tao ang inuuna ay interes nating mga Pilipino, interes ng bansang Pilipinas, hindi yung interes na payamanin ang kanyang buong pamilya. Tulad ni Atty. Claire Castro, di ba? Ganon mga kababayan. Kawawa tayo. Di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ginagawa na lang ho nilang kasangkapan ang taong bayan. Ginagawa nilang kasangkapan ang mga mahihinang nilalang. Ginagawa nilang kasangkapan ang mga nabobola na uuto nila na mga DDS. Pag sinabi kong DDS, ano yon? Bobo. Yung mga bobo. Yung mga kulang sa pangunawa. Kulang ng sustansya sa utak. Kulang, mga kababayan, sa aruga. Yan ang sinasabi ko. Our beloved Boss Mike Cervera.